First time na nga lang magamit itong NMAX natin na si Pekpek, kaso nagkaroon pa ng problema. Dito yan nagsimula, nilabas namin si Pekpek kasi gusto namin magamit dahil may bibilihin kaming motor. Okay naman si Pekpek, maganda at good quality pa yung makina niya. Dito nga pala kami sa highway kasi may bibilihin kami na Honda Beat. Eto na yung naging problema, ngayon na nga lang natin siya magagamit, na flat pa yung gulong niya. Running flat muna tayo papunta dito sa talyer. Pagpunta nga namin dito sa talyer, nako minalas na naman dahil walang gumagawa. Kinuha namin yung hose tapos naisipan na lang namin ito lagyan ng hangin. Tignan natin kung tatagal ba. Pagtapos namin lagyan ng hangin, nagmerienda muna kami saglit. Sana pagbalik namin yung hangin ng gulong ay nandoon pa. Pagbalik namin dito medyo matigas pa yung gulong kaya may naisip na lang ako. Naglakad kami papunta sa tindahan para makabili ng air pump. Buti na lang may hardware na malapit dito sa amin kaya sa wakas makakauwi na kami. Pagdating dito, nilagyan na kaagad ni Reddy ng hangin yung gulong ng motor namin. Umalis na kami in case maplat mamaya at mawala ng hangin yung gulong ay may dala kaming panghangin. Ay, bombagar! Bomba na! At dito nga nadaanan namin si McGreggy dahil nakasalubong namin sa daan. Ah! Sangin! Ano manita? Okay lang. Sangin. Kamusta na? Ganda ang motor mo ah. Kaya pala binenta ni Greggy yung motor niya na si Groggy, yung Aerox na ako rin yung nakabili, ay binili niya rin pala ng bagong motor niya. Eto nga pala yung bagong motor ni Greggy, Raider Carb yan, mga kamatodi. Kung makikita ninyo, bluish pa yung headlight. Kahit hindi na kami magkasama ni Greggy, tinuring ko pa rin siyang kapatid. Wala naman nagbago doon, yung nagbago lang, hindi na nga kami magkasama sa bawat lakad namin. Kaya kahit anong problema mo sa buhay, Greg, tandaan mo, nandito lang ako, pwede kang tumawag at kakausapin kita. Eto na nga talagang pinakapakay namin, ay bumili kami ng Honda Beat sa halagang 30,000 pesos. Bagong-bago pa yung Beat niya, kaya binili ko na. Tapos ko bayaran, umuwi na rin kami kaagad. Dumaan muna kami dito sa talyer dahil bumili ako ng tire sealant. Lalagyan ko na lang tire sealant itong gulong ni Pekpek para maayos na. Konti lang yung nilagay ko dyan mga kamotodik, saktong-sakto lang para mapuntahan niya lang yung may butas na interior. Tapos nun, nilagyan ulit namin ng hangin at hindi na ulit na flat yung gulong ng motor natin. Kinabukasan, lumabas na kaagad ako ng pinto dahil may gagawin tayo sa motor natin. Nilinisan ko muna ito ng maigi para mas masarap kapag ginawa na namin. Pagtapos ko isprayan ng sabon mga kamotodik, binanlawan ko na rin kaagad ng tubig. Sayang lang yung mga piyesa na to mga kamotodik, no? Kasi pang motor show talaga yung mga kinabit natin dito. Mamahalin yung mga piyesa na nilagay natin sa motor natin na to, kaso lang hindi na natin sila malalapag sa motor show. So mga matudik, malinis na si Pekpek, pero ito yung problema natin na kailangan natin solusyonan. Yan no? Naririnig nyo? Oh? Parang tumutunog yung ano? Ibon? Kailangan natin palitan yung quick throttle natin kasi medyo pasira na ata ito. Kaya pinalipat ko na kaagad kay Reddy doon sa likod para doon na lang namin simulan ayusin. Inakit muna namin siya dito sa taas mga kamotodik kasi mamaya baka umulan. Inabot na nga kami ng gabi mga kamotodik, buti na lang sakto dumating na yung order ko sa Shopee. Eto nga pala yung Domino quick throttle at saka Domino cable, yan yung ipapalit natin doon sa sira nating quick throttle. Domino quick throttle mga matudik yung ipapalit natin doon. So ikabit na natin to para smooth na. Let's go. Matudik, yan nakabit na namin yung Domino quick throttle. Eto na siya mga matudik, yung kanina tinanggal na natin kasi medyo mababa. So, ito na yung play niya. Yun, no? Sobrang lambot na siya. Wala nang tunog kagaya kanina. Tignan nyo? Oh? Parang tumutunog yung ano? Ibon? Double cable na yung nilagay natin dyan para may isang taga-hatak, may isang taga-release. Diba? So, okay na ito mga matudik. Mura lang sa Shopee. Panda rin natin para makita natin kung responsive ito. So mga matudik, pasado sa halagang 250 pesos, meron ka ng malupit na quick throttle. Meron nga pala akong Raider FI dito na ipaparapol ko sa inyo. Like, comment at share ka lang, may pag-asa ka na manalo ng Raider FI na ito. Tapos ang video mga kamotodik, may pinapakilala ko sa inyong laro kung saan ako kumikita ng totoong pera. Dahil yan mga kamotodik, dito sa Masaya Game.
Mag-register ka lang, lagay mo yung phone number mo at saka password mo. And kung makikita ninyo mga kamotodik, 20,000 pesos yung tinaya natin dyan. Tapos, pipili lang tayo ng gold bar at iiwasan natin yung mga bomba. And kung makikita ninyo mga kamotodik, yung 20,000 natin naging 63,000 na kagad. Ganun lang kadali. Naging 63,000 na kagad. Yan, napakadali lang maglaro nito mga kamotodik. Sa mga gusto nga pala maglaro nito, nasa comment section ko ang link.